May lungkot sa mga mata ang 15 taong gulang na si Sopronio habang nakadungaw siya mula sa bintana ng kanilang kubo habang pinanonood niya ang ilang kabataan na naglalaro ng patintero sa labas ng kanilang bahay. Napatingin siya sa kanyang saklay na gawa sa pinutol na matibay na sanga mula sa puno ng bayabas na kahugis ng letrang Y. Naisip niya na kung hindi sana siya na polio nung bata pa siya, ay normal sana ang dalawa niyang binti. Ngunit dahil sa sakit na yon, ay naapektuhan ang kanan niyang binti at paa. Kaya hindi na siya nakakalakad ng maayos kung wala ang kanyang saklay. Sopronio, iho. Ikaw na muna ang bahala dito sa bahay. Magtutungo muna ako sa taniman natin. Magsaing ka na lang at meron naman ng lutong ulam dyan. Sige po, Lolo Melchor. Mag-iingat po kayo. Napatingin si Lolo Melchor sa labas at sigurado si Sopronio na nakita ng matanda ang mga batang masayang naglalaro sa labas. Bakit ang lungkot mo yata, Apo? Gusto mo bang sumali sa mga bata sa labas? Ano kaya kung lumabas ka at makipaglaro sa kanila? Ayoko po, Lolo. Tutuksuin lang po kasi nila ako at gagawing katatawanan. Natigilan si Lolo Melchor. Nilapitan nito si Sopronio at marahang hinaplos ang balikat. Matipid itong ngumiti. Sopronio, hindi mo dapat hinahayaan ng iba na magdikta kung ano ang halaga mo. Hindi dahil iba ka sa kanila, ay mas mababa ka. Apo, tandaan mo na ang pinakamalakas na tao ay yung kahit mahina ang katawan, ay malakas pa rin ang loob. Pero Lolo, kahit na ano pong gawin ko, hindi ko naman po magagawa yung mga ginagawa nila eh. Hindi man pareho kaya mong gawin sa kanila, may bagay na ikaw lang ang makakagawa. Darating ang araw na malalaman mo yon. Pero sa ngayon, ang mahalaga, huwag mong hayaang mawala ang ngiti diyan sa mga labi mo. Napatitig si Sopronio sa mga bata sa labas. Unti-unting gumaan ang kanyang loob sa mga sinabi ng kanyang lolo. Muli siyang tumingin kay Lolo Melchor. Pero sa pagkakataon na yon, ay nakangiti na siya. Salamat po, Lolo. Kasi palagi niyo pong pinaparamdam at pinapaalala po sa akin na kahit po may kapansanan po ako, ay hindi po dapat ako nalulungkot. Sige, Apo. Ikaw na ang bahala dito sa bahay natin. Aalis na ako. Mag-iingat po kayo, Lolo. Matapos yun, ay umalis na si Lolo Melchor. Saglit pang tumitig si Sopronio sa mga batang naglalaro. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang saklay at dahan-dahang lumayo sa bintana. Mula pagkabata ay laging tahimik si Sopronio. Sa murang edad na 5 taon ay nagkasakit siya ng polio na nagdulot ng pagkapilay sa kanyang kanang binti. Dahil doon ay kailangan niyang gumamit ng saklay upang makalakad. Hindi na rin siya nakapaglaro tulad ng ibang mga bata sa baryo. Madalas siyang nakaupo lamang sa tabi ng bintana. Pinapanood ang mga batang masayang naglalaro. Sa halip na maawa kay Sopronio, ay marami sa mga bata ang tinutukso siya at tinatawag siyang pilay. Pinagtatawanan ng mga ito ang kanyang mabagal at paika-ika na paglalakad. Paulit-ulit yung tumatak sa murang isipan ni Sopronio, dahilan upang unti-unti siyang mahiya at umiwas sa ibang tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, naging matatag pa rin si Sopronio dahil sa pagmamahal at kalinga ng kanyang Lolo Melchor. Mula nang maulila si Sopronio sa murang edad, si Lolo Melchor na ang tumayong magulang niya. Palaging sinasabi ng matanda na espesyal si Sopronio at hindi hadlang ang kanyang kapansanan upang makamit ang mga bagay na nais niya sa kanyang buhay. Sa kabila ng simpleng buhay nila sa baryo,
Ginawang masaya ni Lolo Melchor ang kanilang araw-araw. Lagi nitong pinaparamdam kay Sofronio na hindi siya nag-iisa. Sa puso ni Sofronio, si Lolo Melchor, ang kanyang lakas sa mundong tila naging hindi patas sa kanya. Kahit may kapansanan si Sofronio, ay hindi nun nahadlangan ang pagtulong niya sa kanyang lolo, lalo na sa mga gawaing bahay. Sa edad na 15, ay kaya na niyang magluto. Nakakapagwalis din siya sa paligid ng kanilang kubo at nakakapaglaba. Kung minsan ay sumasama rin siya kay Lolo Melchor kapag kumukuha ito ng mga panggatong sa bundok. Isang umaga, matapos mag-almusal, ay nagtungo sina Sofronio at Lolo Melchor sa bundok upang manguha ng panggatong. Dala ni Lolo Melchor ang isang sako at isang itak. Pagdating nila sa bundok, sinimulan nilang maghanap ng mga natuyong sanga at kahoy. Maingat na inilagay ni Sofronio ang mga nakolekta niya sa loob ng sako, habang pinuputol naman ni Lolo Melchor ang mas malalaking piraso ng kahoy upang magkasya yon sa sako. Matapos mapuno ang kanilang sako, napagdesisyonan nilang magpahinga sa ilalim ng isang malaking puno. Umupo sila sa malaking ugat ng puno at inilabas ni Lolo Melchor ang kanilang baon na nilagang kamote at tubig na nakalagay sa isang plastik na bote. Habang kumakain sila, napansin ni Sofronio ang napakatayog na puno sa tabi nila. May pagkamangha na tinignan niya yon dahil napakalaki talaga ng katawan ng puno. Lolo, gaano kaya katanda na ang punong to? Sa tingin ko, mas matanda pa yan sa akin. Marami pang mas matatandang puno dito sa bundok, baka akala mo, Sofronio. Sumandal si Sofronio sa puno at pinunasan ang pawis sa noo gamit ang laylayan ng kanyang damit. Parang napakalaking biyaya po ng bundok na ito sa atin, Lolo. Lahat po ng kailangan natin, parang nandito na po. Kahoy, mga halamang gamot, at kung ano-ano pa. Totoo yan na po. Pero hindi lang yan ang mga naibibigay ng bundok sa atin. Alam mo ba, ang bundok ang humaharang sa malalakas na bagyo. Ang mga puno ang nagsisilbing lakas ng bundok. Ano po? Lakas ng bundok? Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? Para kasing niyayakap ng mga puno ang bundok, Apo. Sila ang nagbabantay at nagpapatibay dito. Kapag nawala ang mga puno, maaaring gumuho ang bundok. At kapag nangyari yon, ay tiyak, malaking trahedya ang mangyayari sa baryo natin. Matatabunan ng lupa mula dito sa bundok ang lugar natin. At habang buhay tayong mababaon sa lupa. Biglang sumagi sa isip ni Sofronio ang imahe ng gumuguhong lupa na sumasakop sa kanilang baryo. Nakaramdam siya ng kaba at takot sa kanyang dibdib. Hala, nakakatakot naman po yun, Lolo. Iniisip ko lang po na mangyayari yun. Kinikilabutan na po talaga ako. Huwag kang matakot, Apo. Disiplinado naman ang mga tao rito sa atin. Walang pumuputol ng puno sa bundok na ito. Kaya ligtas tayo. Alam ng lahat na importante ang mga puno dito sa bundok. O hala siya, tara na. Umuwi na tayo para makapagluto na at makakain na tayo. Tumayo si Sofronio at inayos ang kanyang saklay. Habang binabaybay nila ang daan pauwi, ay naisip niya na napakalaking bagay talaga ng bundok at mga puno sa buhay nilang lahat. Hindi lang ito nagbibigay ng ilang pangangailangan nila, kundi nagbibigay din ito ng proteksyon sa kanila mula sa iba't ibang kalamidad. Isang umaga, habang mag-isa si Sofronio sa kanilang kubo, ay nakita niya mula sa bintana ang isang grupo ng mga lalaki na kasamang naglalakad ng mayor ng kanilang lugar. Nasa unahan ang mayor nila, habang kausap ang isang lalaking matangkad. Medyo malaki ang katawan at may makapal na balbas
na bahagyang natatakpan ang bibig nito. Hindi alam ni Sofronio, ngunit nakaramdam siya ng kakaiba. Lalo na at tila seryoso ang usapan ng mayor at ng lalaking may balbas. Nakita niya na nagtungo ang mga yon sa daan, papunta sa bundok na mas lalo niyang ipinagtaka. Pagsapit ng hapon, ay dumating na si Lolo Melchor mula sa maghapon nitong trabaho sa bukid. Agad na napansin ni Sofronio na tila may mabigat na problema ang lolo niya nang umupo ito sa sahig ng kanilang kubo. Lolo? Teka lang po. Bakit parang ang lalim po ng iniisip nyo? May nangyari po ba, Lo? May masamang balita, Apo. Kanina, habang ako'y nasa bukid, narinig ko mula kay Nestor na pumayag daw ang mayor natin na magputol ng mga puno sa bundok ang isang grupo ng mga lager mula sa Maynila. Hindi ko maintindihan kung bakit hinayaan nyo ng ating mayor na parang hindi niya alam kung ano magiging epekto kapag nawala ang mga puno sa bundok. Nagulat si Sofronio sa sinabi ng kanyang lolo at biglang naalala ang nakita niya kanina. Kaya pala, Lolo. Kaya pala, may mga lalaking pumunta dito kanina kasama ang mayor. Baka sila po yung mga magpuputol ng puno kasi nakita ko silang nagpunta po sa bundok eh. Malamang, Apo, sila ngayon. Nakakalungkot isipin na kahit alam ng mayor natin ang halaga ng bundok, ay pumayag pa rin siya. Pero Lolo, hindi ba delikado yun? Paano po kung magdulot yun ng sakuna? Baka po gumuho ang bundok kapag nawala po ang mga puno. Matatabunan po tayo, Lolo. Tama ka, Apo. Yan nga rin ang naiisip ko. Kaya nga hindi kami papayag. May mga tao na rin sa baryo natin na nagkaisa para harapin ang mayor at pigilan ang balak nila. Pero sana, makinig naman si mayor. Sana nga po, Lo. Ayokong mawala ang mga puno sa bundok kasi panigurado po na tayo mga narito sa baryo mapeperwisyo. Ayoko pong gumuho ang bundok, Lo. Matatabunan po talaga tayo, Lo, pag nagkataon. Huwag kang mag-alala, Apo. Dahil gagawin namin ang lahat para maprotektahan lamang ang bundok. Mahal ito ng mga tao rito, kaya hindi nila basta-basta hahayaang sirain ito ng kung sino mang mga dayo. Naramdaman ni Sofronio ang determinasyon ng kanyang lolo at sa puso niya, umasa siya na mapipigilan ng kanyang lolo at ng iba pang tao sa lugar nila ang pagputol ng mga puno sa kanilang bundok. Nang sumunod na umaga, matapos mag-almusal, ay nakita ni Sofronio na nagbihis ng maayos si Lolo Melchor. Habang sinusuklay ng matanda ang manipis nitong buhok sa harap ng maliit na salamin na nakasabit sa dingding, ay hindi na napigilan ni Sofronio ang magtanong. Lolo, aalis po ba kayo? Oo, Apo. Pupunta kami ng ilang mga taga-baryo sa opisina ni Mayor. Kakausapin namin siya para makiusap na wag nang ituloy ang pagputol ng mga puno sa bundok. Sana naman po makinig po sa inyo si Mayor. Hindi ba nila naiisip kung gaano kahalaga ang mga puno sa bundok? Lumapit si Lolo Melchor kay Sofronio at hinaplos ang balikat ng bata. Iyan nga rin ang dalangin ko, Apo. Sana maliwanagan ang isip niya at makita niya na walang mabuting maidudulot ang pagputol ng mga puno. Hindi lang ito para sa atin, kundi para rin sa mga susunod na henerasyon. Lolo, babalik din po agad kayo, di ba? Oo naman, Apo. Sandali lang kami doon. Magdasal ka na sana'y magkaintindihan kami ni Mayor at ng mga kasamahan niya. Tumango si Sofronio at sinamahan ang kanyang lolo palabas ng bahay. Hinatid niya ito hanggang sa labas ng kanilang bakuran at nakita niya ang iba pang kalalakihan na naghihintay sa labas. Mag-iingat po kayo, Lolo! Huwag kang mag-alala, Apo. Babalik agad ako.
Naglakad na palayo si Lolo Melchor kasama ang grupo ng mga kalalakihan at naiwan si Sofronio sa labas ng kanilang bahay. Habang pinanonood niya ang papalayong anyo ng kanyang lolo, hindi niya mapigilang magdasal na sana'y maging maayos ang lahat at hindi na matuloy ang pagputol ng mga puno sa kanilang bundok. Pagsapit ng tanghali ay bumalik na si Lolo Melchor. Nang pumasok ito ay napansin kagad ni Sofronio ang mabigat na ekspresyon sa muka ng matanda, kaya naisip niya na hindi naging maganda ang pakikipag-usap nito sa kanilang mayor. Lo, kumusta po? Napakiusapan niyo po ba si Mayor? Hindi, Apo. Nabigo kami. Hindi kami pinakinggan ni Mayor. Ang sabi niya, nakapirma na siya ng kontrata at nakapagbayad ng mga lager. Kaya hindi niya na pwedeng pigilan ang pagputol sa mga puno. Nagpakita pa siya sa amin ng mga permit, pero hindi namin alam kung tunay ba mga yon o hindi. Hindi po ba naisip ni Mayor ang magiging epekto nun sa atin? Umiling si Lolo Melchor. Bakas ang lungkot at pagkadismaya sa mukha nito. At sabi ni Mayor, gagamitin daw niya ang pera na ibabayad ng mga lager para mas pagandahin ang lugar natin. Pero alam mo, Apo, duda ako sa sinabi niyang yon. Kilala ang mayor na yon sa pagiging kurap. Sigurado ko na sa bulsa lang niya mapupunta ang perang yon. Lolo, ibig po bang sabihin nito ay tuloy na po talaga ang pagpuputol ng mga puno sa bundok? Hindi pa rin kami sumusuko, Apo. May mga tao pa rin handang ipaglaban ang bundok natin. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para mapigilan ang pagputol ng mga puno. Bumakas ang kaba at takot sa mukha ni Sofronio. Alam niya na lahat sila ay maaapektuhan kapag natuloy ang pagputol ng mga puno sa kanilang bundok. Humiling siya na sana ay maliwanagan ang isip ng kanilang mayor at huwag nitong pairalin ang pagiging mukhang pera. Makalipas ang ilang araw, nagulantang ang mga tao sa lugar nila Sofronio sa ingay ng parating na mga truck. Mula sa bintana ng kanilang kubo, nakita niyang nagkukumahog ang mga tao, kabilang na si Lolo Melchor, upang salubungin ang 4 na truck na magkakasunod. Nakita ni Sofronio ang malalaking makina at gamit sa pagputol ng mga puno na sakay ng mga truck. Nakasakay din doon ang mga lalaking tila walang bahid ng alinlangan sa kanilang gagawin. Sa kabila ng takot at kaba, nakiisa si Lolo Melchor sa mga kabaryo upang harangan ang daraanan ng mga truck. Ngunit natigilan ang lahat nang bumaba ang ilang lalaki mula sa mga truck at naglabas ng mga baril. Takot na nagtakbuhan ang mga tao pabalik sa mga bahay ng mga ito. Doon na napagtanto ni Sofronio na wala nang magagawa ang kanilang baryo upang pigilan ang nakaabang pagkawasak ng kanilang bundok. Kinagabihan, tahimik na kumakain sina Sofronio at Lolo Melchor habang may gasera sa gitna ng kanilang mesa. Hindi pa rin nawala ang pag-aalala ni Sofronio dahil anumang araw ay magsisimula na magputol ng mga puno sa kanilang bundok. Lolo, tuloy na pala talaga ang pagputol ng mga puno sa bundok. Nakakalungkot po na hindi man lang inisip ng mayor natin ang pwedeng mangyari dahil sa maling desisyon niya. Huwag kang mag-alala, Apo. Hindi pa rin kami susuko. Patuloy pa rin kami sa pakikipag-usap kay Mayor. At napagkasunduan din namin na pumunta sa bundok bukas ng umaga. Kakausapin namin ang mga nagpuputol ng puno. Pero Lolo, delikado po ang gagawin nyo. Baka po may mangyaring masama lalo na't armado po ng baril yung mga lalaking yun. Wala kang dapat na ipag-alala, Sofronio. Panakot lang naman ngayon ang mga baril nila. Hindi nila kayang pumatay ng tao. Kailangan lang nila kaming takutin para hindi namin sila pigilan. Kahit na po, Lo. Huwag na po kayong tumaloy sa plano niyong yun. Hindi kami mapapahamak, Apo.
Takot lang nila makulong at malaman ng mas nakatataas ang iligal na ginagawa nila. Sana lang talaga gabayan at protektahan kami ni Mahalina. Ano po? Mahalina? Sino po yung Mahalina, Lo? Si Mahalina, ang sinasabing diwata na nagbabantay sa bundok. Ayon sa kwento-kwento, ay nakatira siya sa bundok na yon at pinoprotektahan niya ito sa mga taong may masasamang balak sa bundok. Lolo, hindi po tayo dapat umasa sa mga diwata. Hindi po natin alam kung totoo sila eh. Lolo, hindi ko po kaya makita na mapahamak kayo. Alam ko po na importanteng mapigilan po ang pagputol ng mga puno sa bundok. Pero kung buhay niyo naman po magiging kapalit nun, hindi ko po yung kakayanin, Lo. Apo naman, huwag ka mag-isip ng mga ganyang bagay. Magdasal ka na lang na sana ay pumabor na sa atin ngayon ang pagkakataon. Kung ganun po, Lo, hindi ko na po talaga kayo mapipigilan. Hindi na, Apo. Basta, huwag mong isipin na may mangyayaring masama sa amin. Magdasal ka lang palagi, Apo. Sige po. Basta, Lo, mag-iingat po kayo, Isang matamis na ngiti ang pinakawalan ni Lolo Melchor. Ramdam pa rin ni Sofronio ang kaba at takot. Ngunit napilitan na lang siyang maniwala sa sinabi ng lolo niya na walang mangyayaring masama sa mga ito. Tanging ang pagdarasal na lamang ang nagbigay sa kanya ng lakas upang hindi mawalan ng pag-asa na magiging maayos din ang lahat. Kinabukasan, matapos mag-almusal, ay malungkot at kinakabahan na pinanood ni Sofronio ang paghahanda ni Lolo Melchor sa pagpunta sa bundok upang kausapin ang mga nagpuputol ng puno. Sofronio, aalis na ako at baka naghihintay na sa akin ang mga kasama ko. Yung sinabi ko sa iyo ipagdasal mo kami. Baka po pwedeng wag na po kayong tumuloy, Lo. Kinakabahan po kasi talaga ako para sa inyo Apo, napag-usapan na natin to kagabi. Hindi pwedeng hindi ako tumuloy doon. Kailangan kong makiisa sa pinaglalaban ng mga tao rito sa ating lugar. Para naman sa ating lahat ito, Apo. Pero Lolo, natatakot po talaga ako para sa inyo Natatakot din ako, Sopronio. Pero kung palagi tayo magpapatalo sa takot, ay walang mangyayari sa buhay natin. Kung hindi kami kikilos, tuloy na ang pagputol ng mga puno at sigurado magdudulot yun na mas malaking problema sa hinaharap. Habang matamang nakatingin si Sofronio kay Lolo Melchor, ay nakita niya na determinado talaga ito sa nais nitong gawin at wala na siyang magagawa para pigilan ito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Lumapit si Lolo Melchor sa kanya at mahigpit siya nitong niyakap. Pangako, Apo, babalik ako dito sa ating bahay ng ligtas. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa akin. Wala, sige na. Kailangan ko na talagang umalis. Ikaw na muna ang bahala dito sa bahay. Pagkatapos nun, ay umalis na si Lolo Melchor kasama ang ilang kalalakihan patungong bundok. Iniwan nito si Sofronio na nakatayo sa pintuan habang ang mukha niya ay puno ng pagkabahala. Hindi naalis ni Sofronio ang takot at kaba sa kanyang dibdib. Simula nang umalis si Lolo Melchor, ay hindi na napakali si Sofronio sa paghihintay ng pagbabalik ng lolo niya. Nakaupo siya sa tabi ng bintana kung saan nakadungaw siya at umaasa na makikita na niya si Lolo Melchor na ligtas. Hindi rin niya kinalimutan ang magdasal para sa kaligtasan ng kanyang lolo at ng mga kasama nito. Naisip niya rin na kung hindi lang sana siya pilay, ay kanina pa niya sinundan ang lolo niya sa bundok. Ngunit wala siyang magawa, kundi maghintay at umasa. Pagsapit ng hapon, biglang may narinig si Sofronio na kaguluhan mula sa labas ng kanilang bahay. Kinuha niya ang kanyang saklay at nagmamadaling lumabas ng kubo. Agad niyang nakita ang isang grupo ng kalalakihan na buhat ang isang dugoang lalaki.
Ang damit nito ay puno ng dugo at may malalim na sugat sa dibdib na halatang dulot ng tama ng baril. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok dahil sa takot habang pinagmamasdan ang kalunos-lunos na itsura ng lalaki. Hindi niya nakita si Lolo Melchor sa grupo na mas lalo siyang kinabahan. Sa gitna ng matinding takot at kaba, ay tila nakakita siya ng liwanag nang makita niya si Lolo Melchor na papalapit. Nagmamadali niya itong sinalubong kahit hirap siyang maglakad. Nang malapitan niya ito, ay niyakap niya ito ng mahigpit na parang ayaw niya nang pakawalan. Lolo, akala ko po kung ano na po nangyari sa inyo. Sobrang kaba ko po talaga kanina. Natakot po ako, lo. Huwag kang mag-alala, Apo. Nandito na ako. Pero sa loob na tayo ng kubo mag-usap. Madali ka. Kumalas siya sa pagkakayakap at nagsimula na silang maglakad pabalik sa kanilang kubo. Panay ang sulyap ni Sofronio sa dugo ang lalaki na pinagtutulungang buhatin ng mga kalalakihan na sa tingin niya, patay na ang lalaking yon. Pagdating nila sa loob ng kubo, ay naupo sila sa sahig na kawayan. Ano po nangyari, Lolo? Bakit po may dugo ang lalaki? Maayos naman sana ang lahat nung una. Kinausap namin ang mga nagpuputol ng puno, lalo na si Hector na leader nila. Pero hindi nagtagal ay nagkainitan. Hindi sila handang makinig. Bigla na lamang naglabas ng baril si Hector. Nagpaputok siya ng maraming beses. Ano po? Bakit niya po ginawa yun? Wala naman po kayong ginawang masama, di ba? Tama ka, Apo, wala nga. Pero pilit niya kaming pinapalayas hanggang sa tinamaan si Joel ng bala. Hindi nila kami pinayagan na dalhin siya kagad sa ospital. Pinagbantaan pa kami ni Hector. Ang sabi niya, kapag nagsumbong daw kami sa mga pulis, pati pamilya namin ay idadamay nila. Nanlumo si Sofronio sa narinig. Hindi niya maipaliwanag ang takot at lungkot na lumukob sa kanya. Lolo, wag na po kayong babalik doon, ha, delikado po. Paano po kung may masama po mangyari sa inyo? Kayo naman po yung mabaril. Hindi ko po kakayanin yun, Lo. Naiintindihan ko ang takot mo, Apo. Pero hindi pwedeng ganito na lang. Pansamantala, hihinto muna kami sa pagtungo sa bundok. Pero gagawa pa rin kami ng paraan. Hindi namin pwedeng hayaan na sirain nila ang bundok natin. Mahalagang protektahan natin ito, Apo. Kahit na mahirap at mapanganib. O maging buhay pa namin ang kapalit. Hindi sumagot si Sofronio. Nakaramdam siya ng konting ginhawa na pansamantala munang hihinto ang lolo niya. Pero nanatili pa rin ang kaba sa kanyang puso. Sa isip niya, ang laban na yon ay hindi lamang laban para sa kalikasan, kundi laban din para sa kanilang buhay. Sa mga sumunod na araw, ay nasaksihan nila Sofronio ang unti-unting pagbabago sa bundok na dati ay luntian dahil sa dami ng mga puno roon. Ang ilang bahagi ng bundok ay naging kalbo na at tuwing umaga hanggang hapon ay nadidinig nila ang tunog ng chainsaw. Ang mga puno na dati ay nagsisilbing kanlungan ng mga ibon at hayop ay pinutol isa-isa. Ang mga kalalakihan na dating matapang na sumasama kay Lolo Melchor upang ipaglaban ang mga puno sa bundok ay natakot ng tumutol sa grupo ni na Hector dahil sa pagkamatay ni Joel. Nung una ay kinukumbinsi pa rin ni Lolo Melchor ang mga tao na dapat pa rin nilang pigilan si na Hector, ngunit dahil sa takot na ang lahat ay wala nang nakinig sa lolo ni Sofronio. Hanggang sa si Lolo Melchor na mismo ang sumuko at tila hinayaan na lamang nito si na Hector sa pag-ubos ng mga puno sa kanilang bundok. Isang tanghali, mag-isa si Sofronio sa kanilang bahay habang nasa bukid naman si Lolo Melchor. Nagpasya siyang magluto na ng tanghalian, ngunit natuklasan niyang wala na silang panggatong. Agad niyang kinuha ang saklay niya, isang sako at ang lumang itak bago naglakad papunta sa bundok upang mangalap ng kahoy. Pagdating sa bundok,
ay agad siyang namulot ng mga tuyong sanga na nasa lupa. Hanggang sa hindi niya napansin na unti-unti siyang napapalapit sa lugar kung nasaan nagaganap ang pagputol ng mga puno. Natigilan na lamang siya nang makarinig siya ng malalakas na tawanan ng mga lalaki. Dahan-dahan siyang lumapit upang alamin ang pinagmumulan ng ingay. Sa hindi kalayuan, nasilayan niya ang grupo ng mga nagpuputol ng mga puno. Nakita niya ang lalaking kausap noon ni Mayor na may hawak na piraso ng tinapay. Isang matandang babae na may payat na pangangatawan ang pilit na inaabot ang tinapay mula sa lalaki. Sigurado si Sofronio na ang lalaking yun ay walang iba kundi si Hector. Habang nangyayari yon, ay malakas na tumatawa ang ibang lalaking naroon. Nakaramdam si Sofronio na matinding awa para sa matandang babae. Hindi niya matiis ang ginagawa ng mga lalaki rito, kaya lakas loob siyang lumapit sa mga lalaki. Napatingin ang lahat sa kanya. Huminto ang tawanan ng mga lalaki nang makita siya. Agad niyang kinausap ang matandang babae. Lola, ano pong ginagawa niyo rito? Nagugutom kasi ako, Utoy. Wala na akong makain dito sa bundok. Napilitan akong humingi ng tulong sa kanila. Ay sabi nila, ibibigay nila ang tinapay kung kaya ko yung maabot. Nanlumo si Sofronio sa kanyang narinig, ngunit pilit niyang kinontrol ang kanyang galit sa mga lalaking naroon. Lola, may pagkain po kami sa bahay. Sumama po kayo sa akin at doon na lang po kayo kumain. Napuno ng pasasalamat ang muka ng matanda, ngunit bago pa sila makalayo, tumawa ang lalaking may hawak ng tinapay. Lumapit ito kay Sofronio at biglang hinablot ang saklay niya, dahilan upang matumba siya sa lupa. Ang tapang mo ah! Bakit ka ba nakikialam, ha, Pilay? Kung hindi nyo kayang tumulong na maayos, huwag nyo na lang gawing katatawanan ng nangangailangan. Tao rin na matandang yan kagaya nyo. Napapangisi si Hector habang sinasagot ang bata. Hindi ka lang pala, Pilay. Pakiilamero ka pa. Hindi mo ba ako kilala? Ako si Hector. At walang sino man ang pwede magdikta ng dapat kong gawin. Sige na, umuwi ka na, Pilay. At isama mo na matandang patay gutom na yan bago pa mag-init ng gustong ulo ko. Malakas na ibinato ni Hector ang saklay sa paanan ni Sofronio. Pinulot ni Sofronio ang kanyang saklay at mabilis siyang tumayo. Hindi na lang niya pinansin si Hector. Lumingon siya sa matandang babae at ngumiti. Tara na po, Lola. Umalis na po tayo rito. Tahimik na naglakad si Sofronio, habang ang matandang babae naman ay nakasunod lamang sa kanya. Habang naglalakad pababa ng bundok, dama ni Sofronio ang takot dahil ang akala niya ay sasaktan talaga siya ni Hector. Bumalik sa alaala niya ang lalaking binaril nito at nagpasalamat siya sa Diyos na hindi nito yun ginawa sa kanya. Pagkarating ni Sofronio at ng matandang babae sa kubo, ay pinapasok ni Sofronio ang matanda sa loob. Pinaupo niya ito sa hapagkainan nila at nagpaalam siya rito na magluluto muna siya ng nilagang kamote. Lumabas na siya at kinuha niya ang panggatong na nasa sako at nagtungo siya sa likod ng bahay kung saan naroon ang lutuan. Hinugasan muna niya ang mga kamote at inilagay yon sa kalderong may tubig. Sinimulan na niyang magpaapoy sa kalan at sa kanya isinalang ang kaldero. Bumalik na kagad si Sofronio sa loob ng kubo upang kumustahin ang matandang babae. Ayos lang po ba kayo, Lola? May iba pa po ba kayong kailangan? Utoy, baka pwedeng makahingi ako ng tubig. Sandali lang po, Lola. Ikukuha ko po kayo. Kumuha si Sofronio ng baso mula sa istante. Pinuno niya yun ng tubig mula sa tapayan at inabot sa matandang babae. Maraming salamat, Utoy. Napakabait mong bata. Salamat at tinulungan mo ko.
mula sa mga salbahing lalaking yon. Abay, Utoy, ano nga ba ang pangalan mo? Ako po si Sofronio, Lola. Huwag niyo na pong alalahanin ang ginawa ko. Ginawa ko lang naman po ang tama. Hindi ko po kasi kayang hayaan lang kayo lalo na't naaalala ko ang lolo ko sa inyo. Napangiti ang matandang babae habang bakas sa mukha nito ang pasasalamat. Mabuti kang bata, Sofronio. Sana ay marami pang katulad mo. Pero bakit mo naisip na tulungan ako? Alam ko po kasi, Lola, na hindi po tama na gawing katatawanan ng kapwa, lalo na ang mga nangangailangan. Matanda na po kayo. Tsaka, hindi rin po kayo dapat tumingi ng pagkain sa mga lalaking yun, Lola. Wala po silang puso. Hindi ko alam yun eh. Isa pa, wala na akong magawa. Desperado na ako. Abay, gutom na ako. Kumukulo na ang aking kan. Lola, kung nagugutom po kayo, huwag po kayong mahihiyang pumunta dito sa bahay namin ha. Bibigyan ko po kayo ng pagkain kahit anong meron kami. Sofronio, kung bibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng isang kahilingan, ano ang hihilingin mo? Natigilan si Sofronio sa tanong na yon ng matandang babae. Isang bagay lamang ang pumasok sa isip niya ng sandaling yon. Sana po, mahinto na po ang pagputol ng mga puno sa bundok. Natatakot po kasi ako na baka kapag naubos po ang mga puno roon, gumanti po ang bundok sa atin. Habang nagsasalita si Sofronio, napansin niyang titig na titig sa kanya ang matanda na para bang binabasa nito ang kanyang buong pagkatao. Bahagyang nakaramdam ng kilabot si Sofronio sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Lola, bakit may nasabi po ba akong mali? Wala naman. Humahanga lang ako sa'yo. Napakabata mo pa, pero hindi ka makasarili. Ang kailangan mo ay hindi para sa sarili mo, kundi para sa kapakanan ng lahat. Itinuro po sa akin yun ng lolo ko. Ang sabi po niya, wag daw po ako maging makasarili at kung may kakayahan akong tumulong, ay tumulong ako. Tama ang lolo mo. At sa wakas, nahanap ko na ang matagal ko nang hinahanap. Nagulat si Sofronio sa sinabi ng matandang babae. Ano po? Matagal na hinahanap? Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Ngunit hindi sinagot ng matandang babae ang tanong na yon ni Sofronio. Sa halip, ngumiti lamang ito. Baka luto na ang niluluto mo. Aba, gutom na talaga ako. 1 linggo na akong hindi kumakain. Ay, sandali lang po at titignan ko po sa likod. Lumabas si Sofronio ng bahay. Nagmamadali siyang nagtungo sa likod at nang buksan niya ang kaldero ay nakita niyang luto na ang mga kamote. Kumuha siya ng basahan at maingat niyang kinuha ang kaldero mula sa matibay na kawad na nagsisilbi nitong hawakan. Matapos yun, ay naglakad na siya pabalik sa loob ng kubo. Pagpasok niya, ay nagtaka siya dahil wala na roon ang matandang babae. Inilapag niya ang kaldero sa lamesa at mabilis na lumabas ng bahay. Tumingin siya sa paligid, sa harap ng bahay, sa gilid, at maging sa likod kung saan naroon ang kanilang maliit na bakuran. Ngunit walang bakas ng matanda. Parang naglaho ito na parang bula. Sinubukan niya itong tawagin, pero hindi ito tumugon. Napakamot na lang si Sofronio sa likod ng ulo niya at saka siya bumalik sa loob ng bahay. Pagbalik niya, napansin niya ang isang bagay na nasa ibabaw ng lamesa. Lumapit siya at nakita niya ang isang kwintas na tila iniwan ng matandang babae. Ang kwintas ay hugis bilog at may mga nakaukit na simbolo na hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin. Kinuha ni Sofronio ang kwintas
at tinitigan yun ng mabuti. Hindi niya maiwasang humanga sa pagkakagawa ng kwintas dahil tila antigong-antigo yun. Ngunit may kakaibang aura na hindi niya maipaliwanag. Hala, siguro kay Lola ito. Ibabalik ko na lang sa kanya kapag nagkita kami ulit. Isinuot niya ang kwintas upang hindi yun mawala. Habang nakasabit ito sa kanyang leeg, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit biglang umalis ang matandang babae kahit hindi pa ito nakakakain. Napaupo siya sa bangko at saglit na tumitig sa kalderong puno ng nilagang kamote. Pakiramdam niya, may kakaibang nangyari na hindi niya maipaliwanag. Ngunit wala na siyang magagawa, kundi hintayin kung kailan ulit magpapakita ang matanda para maibalik niya rito ang kwintas nito. Pagsapit ng hapon ay tumambay na si Sofronio sa mahabang upuan sa harapan ng kanilang kubo upang hintayin ang pagdating ng lolo niya. Hindi nagtagal ay dumating na nga si Lolo Melchor na may dalang isang plastik. Napangiti si Sofronio at sinalubong niya ang kanyang lolo. Lolo! Lolo, kumusta po? Eto, pagod. Pero ayos lang at makakapagpahinga na rin ako sa wakas. Oo nga pala. May pasalubong ako sa'yo. Heto, bayabas! Inabot ni Lolo Melchor ang isang plastik na puno ng bayabas. Agad naman yung kinuha ni Sofronio. Nako, salamat po Lolo Paborito ko po ito. Mamaya mo na kainin ang mga yan pagkatapos ng hapunan at baka sumakit ang tiyan mo. Habang naglalakad papasok ng bahay, napansin ni Lolo Melchor ang kwintas na suot ni Sofronio. Bahagya itong tumigil at hinawakan ang palawit ng kwintas niya. Apo, saan galing itong kwintas mo? Ngayon ko lang nakita na suot mo yan. Ito po ba? Naiwan po kasi ito ng matandang babae na tinulungan ko kanina. Nagugutom po kasi siya Bibigyan ko po sana ng kamote. Sinong matandang babae? Ikinuwento ni Sofronio ang lahat sa lolo niya, mula sa nakita niyang ginagawa ng mga lalaki sa bundok sa matandang babae, hanggang sa pagdala niya sa matanda sa bahay nila para pakainin ito at kung paano ito bigla nawala. Naiwan niya po tong kwintas sa lamesa, Lolo. Kaya isinuot ko po muna para hindi po mawala. Akala ko po kasi babalik siya para kunin Sofronio, hindi ka dapat nagsusuot ng galing sa kung sino-sino lang, lalo na kung hindi mo kilala. Hindi natin alam kung anong dala ng bagay na yan. Mukhang mabait naman po yung matandang babae, Lolo Gutom na gutom nga po siya kanina, kaya tinulungan ko. Kaya lang po, bigla na lang po siyang umalis, bago po siya makakain. Napailing si Lolo Melchor, pero hindi na nito kinontra pa si Sofronio. Nagpatuloy na sila sa paglalakad hanggang sa makapasok na sila sa kanilang kubo. Nang sumunod na umaga, kakaiba ang pakiramdam ni Sofronio nang magising siya. Wala na sa tabi niya ang lolo niya at alam niya na nasa labas ito at bumibili ng pandesal. Tumayo siya at nag-inat. Naglakad siya patungo sa maliit nilang kusina. Tinignan niya kung meron pa silang itlog dahil naisip niyang magprito noon para meron silang palaman sa pandesal. Nagulat si Sofronio nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Lolo Melchor. Napalingon si Sofronio sa lolo niya na nasa bungad ng pintuan habang may hawak na isang supot ng pandesal. Nanlalaki ang mga mata ni Lolo Melchor at nakahawak sa dibdib. Sa itsura nito ay tila nakakita ito ng multo. Lolo, ayos lang po ba kayo? Hindi nakapagsalita ang lolo niya, kaya naglakad siya palapit dito. Hindi pa rin niya napagtanto kung ano ang ikinagulat nito. Sofronio! Aba, mabaging Diyos! Nakakalakad ka ng walang saklay! Napahinto si Sofronio sa gitna ng kanyang pagakbang.
Nanginginig niyang tinignan ang kanyang mga binti at paa. Laking gulat niya nang nakita niya na hindi na payat at tuyot ang kanyang kanang binti at paa. Normal na yon, gaya ng kaliwa niyang binti. Nanatiling nakatayo si Sofronio. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Unti-unti siyang napaluha at sinubukan niya muling ihakbang ang kanang paa niya. Tuluyan na siyang napaiyak nang mapagtanto niya na nakakalakad na siya nang walang saklay. Nagmamadaling lumapit si Lolo Melchor sa kanya at mahigpit siya nitong niyakap. Naramdaman niya ang luha ng lolo niya sa balikat niya. Halos mapahagulgul na ito sa labis na tuwa. Lolo, paano po nangyari to? Bigla po nakakalakad na ako na maayos. Isa itong himala, Apo! Isa itong himala! Lolo, kung panaginip man ito sana hindi na po ako magising. Hindi ito isang panaginip, Apo. Sopronio, totoo itong nangyayari. Nakakalakad ka na. Pinagpala ka ng Diyos. Maraming salamat po, Ama! Habang magkayakap ang dalawa, ay naramdaman ni Sofronio ang kakaibang init na dumaloy mula sa kwintas patungo sa buo niyang katawan. Para bang may ibinibigay na enerhiya at lakas ang kwintas sa kanya. Napahawak siya sa kwintas habang kumakabog ang dibdib niya. Kumalas siya mula sa yakap ni Lolo Melchor at tinignan ang lolo niya ng may halong pagtataka at kaba. Lolo, hindi po kaya dahil sa kwintas po na suot ko kaya nakakalakad na ako ng maayos? Simula po kasi nang isuot ko ito, ay bigla na lang po ako nakalakad. Baka naman nagkataon lang, Apo. Ang mahalaga ngayon ay nakakalakad ka na. Huwag na natin isipin kung bakit o paano. Pero Lolo, parang may kakaiba po talaga sa kwintas na ito eh. Sofronio, minsan na mga bagay na hindi natin may paliwanag ay dapat hayaan na lang nating manatiling misteryo. Basta, nakakalakad ka na ng maayos. Yun na lang ang isipin mo. Napakasaya ko para sa iyo, Apo! Pinagmasdan ni Sofronio ang kwintas na hawak niya. Tila may kung anong misteryo ang bumabalot doon. Ngunit tulad ng sinabi ng lolo niya, marahil ay nagkataon lamang ang lahat. Naisip niya na ano nga ba ang magagawa ng isang kwintas para makalakad siya ng maayos. Mabilis na kumalat sa lugar ni Sofronio ang hindi maipaliwanag na paggaling ng kanyang kanang paa. Ilang araw din na naging usap-usapan ang tila isang himala na nangyari yon kay Sofronio. Bagamat hindi rin alam ni Sofronio at Lolo Melchor ang eksaktong dahilan kung bakit nakakalakad na siya ng ayos, ay ipinagpasalamat na lamang nila yon sa Diyos. Ngunit ang kwento tungkol kay Sofronio ay mabilis na nakalimutan ng mga tao nang kumalat naman sa lugar nila ang balita na may nakitang mga aswang ang isang babae sa bakuran nito. Ayon sa babaeng nakakita, ay nagising ito sa ingay ng mga alaga nitong baboy. Nang sumilip ito sa bintana, ay may nakita itong dalawang nilalang na galing sa kulungan ng baboy, at nang maglakad ang mga yon palayo, ay doon nito napagtanto na mga aswang ang dalawang nilalang. Kinabukasan ng umaga, nakita nito na patay na ang mga alaga nitong baboy. Wakwak ang tiyan ng mga yon at nagkalat ang mga lamang loob sa kulungan. Dahil sa kwentong yon, ay napuno ng takot ang mga tao, maging sina Sofronio at Lolo Melchor. Isang gabi, habang kumakain ng hapunan, ay hindi naiwasang magtanong ni Sofronio sa lolo niya tungkol sa bagay na yon. Lolo, sa tingin niyo po ba totoo yung kumakalat na kwento tungkol sa mga aswang dito sa atin? Naniniwala ako na totoo ang mga aswang, Apo. Pero hindi ako masyadong kumbinsido sa kwento na kumakalat dito ngayon. Maaaring tao ang pumatay sa mga baboy, kaya mas nakakatakot kung ganun. Yun nga rin po ang naiisip ko, Lolo eh. Hindi po kaya sina Hector ang may kagagawan nun? At bakit mo naman nasabi yon, Apo? Baka po gusto niyang matakot tayong lahat dito para umalis na po tayo sa lugar na ito.
Sa sama po ng ugali nun, hindi na po nakapagtataka kung magagawa niya po yun. Huwag muna tayo magsalita ng kung ano-ano hanggat wala tayong ebidensya. Sigurado ako na lalabas din naman ang katotohanan pagdating ng tamang panahon. Hindi na nagsalita si Sofronio at ipinagpatuloy niya ang kanyang pagkain. Ang kasiyahan niya dahil nakakalakad na siya ng maayos ay mabilis na natabunan ng takot dahil sa posibilidad na merong aswang na gumagala sa kanilang lugar. Ganun pa man, inisip na lang niya na wala siyang dapat na ikabahala, lalo na't hindi naman sila lumalabas ng lolo niya kapag madilim na. Simula noon ay naging sunod-sunod na ang mga alagang hayop na natatagpuan na patay tuwing umaga. Mula sa baboy, manok, kambing, hanggang sa kalabaw at baka. Bagamat may takot, kahit paano ay nagpapasalamat pa rin si Sofronio na mga hayop lang ang binibiktima ng mga aswang. Hanggang sa isang araw ay mas lalong lumala ang sitwasyon. Wala nang gustong maglakad sa gabi. Ang lahat ng pinto at bintana ng mga bahay ay sinisiguro ng lahat na nakasarado bago lumubog ang araw. Subalit isang umaga, nagising ang buong baryo sa nakakakilabot na balita. Isang residente na si Mang Roque ang natagpo ang patay sa talahiban. Karumal-dumal ang itsura nito, punit-punit ang damit at halos hindi na makilala ang katawan dahil sa dami ng sugat at kagat. Ang paligid ng katawan nito ay puno ng sariwang dugo. Pagkarinig ng balita, nagmamadaling pumunta sina Sofronio at Lolo Melchor sa lugar kung saan natagpuan si Mang Roque. Lolo, anong klaseng hayop po ang pumatay kay Mang Roque? Nakakaawa naman po siya. Apo, wala nang duda. Hindi na ito gawa ng tao o hayop. Aswang. Aswang ang gumawa niyan kay Roque. Napatingin si Sofronio sa mga tao sa kanyang paligid. Halata ang takot sa kanilang mga mata. Lolo, paano kung tayo naman ang sunod na maging biktima? Natatakot po ako, Lolo. Huwag kang mag-alala, Apo. Gagawa tayo ng paraan para protektahan ang sarili natin. Pero kailangan nating maging mas maingat simula ngayon. Mula noon, lalong lumalim ang takot sa puso ni Sofronio. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang dumating ang ganung lagim sa kanilang lugar. Ngunit sa kabila ng takot, alam niyang kailangan nilang kumilos bago pa mas maraming buhay ang masayang at mawala. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Sofronio, ay dinalaw siya ng isang panaginip. Sa kanyang panaginip, bigla siyang bumangon sa pagkakahiga at naglakad siya palabas ng kanilang bahay. Pakiramdam niya ay para siyang tinatawag ng isang boses na nanggagaling sa bundok. Hindi niya alam kung bakit, pero patuloy siyang naglakad hanggang sa makarating siya sa madilim at masukal na parte ng bundok. Nagising si Sofronio nang may maramdaman siyang malamig na hangin na humahampas sa kanyang muka. Sa pagmulat ng mga mata niya, ay nagtaka siya nang malaman na wala siya sa higaan, kundi nandoon talaga siya sa bundok. Anong nangyari? Teka, bakit nandito ako? Napahawak siya sa kanyang ulo habang pilit na inaalala kung paano siya napunta roon. Nagkaroon siya ng hinala na baka naglakad siya habang tulog siya. Aalis na sana siya nang bigla siyang may narinig na kaluskos mula sa likod ng isang malaking puno. Napahinto si Sofronio at kinabahan siya. Mula sa likod ng puno ay biglang lumitaw ang matandang babae na tinulungan niya noon. Nakangiti ito habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Lola? Ano pong ginagawa niyo rito? Dahil dito ako nakatira sa bundok. Napatingin si Sofronio sa kwintas na suot niya. Hinawakan niya yon ng mahigpit. Lola,
Sa inyo po ba itong kwintas na ito? Oo, tama ka. Akin nga yan, iho. Iniwanan ko yan sa bahay nyo nung huli tayong nagkita. Kung ganun po, ibinabalik ko na po ito sa inyo, Lola. Hinubad ni Sofronio ang kwintas mula sa kanyang leeg at iniabot yon sa matandang babae. Ngunit itinulak nito pabalik ang kanyang kamay. Hindi mo na kailangan ibalik sa akin yan, Sofronio. Regalo ko yan sa'yo. Ikaw ang nararapat na magmay-ari niyan. Busilak ang puso mo at matagal ko nang hinahanap ang taong pagbibigyan ko niyan. Pero bakit po? Ano po ba ang kwintas na ito, Lola? Yan ay isang makapangyarihang mutya. Sinisiguro nito na matutupad ang pinakamalalim na ninanais ng puso ng taong karapat-dapat na magmay-ari nito. Kung ganun po, ang kwintas ko po ang dahilan kung bakit nakakalakad na po ko. Tama ka, Sofronio. Tinupad niyan ang hiling ng iyong puso. Magsasalita pa sana si Sofronio nang biglang nagliwanag ang matandang babae na nasa harapan niya. Napapikit siya sa sobrang tindi ng liwanag at nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, ang matandang babae ay nagbago ng anyo. Isang napakagandang diwata ang nakatayo sa kanyang harapan. Meron itong mahabang buhok na kumikislap na parang bituin at ang suot nito ay naging makulay. Ang matandang babae ay naging isang napakagandang diwata sa isang kisap mata. Saglit na natulala si Sofronio at nang bumalik ang kanyang kamalayan, ay mabilis siyang tumalikod at magtatangkasa ng tumakbo palayo. Ngunit sa kanyang pagharap, naroon na naman ang diwata sa kanyang harapan. Napaluhod siya sa labis na takot. Wag! Wag niyo po akong sasaktan! Parang awa niyo na po! Wala kang dapat ikatakot, Sofronio. Dahil hindi kita sasaktan. Sino ka ba? Anong kailangan mo? Ako si Mahalina, ang diwatang nagbabantay sa bundok na ito. Napakunot ng noo si Sofronio. Ano? Ikaw po si Mahalina? Kung ganon, totoo pala ang kwento ni Lolo tungkol sa diwata na nagbabantay sa bundok na ito. Tama ang sinabi ng iyong lolo. Ako ang nagbabantay dito. At nang makita kita, Sofronio, nakita ko ang kabutihan ng iyong puso. Kaya ibinigay ko sa iyo ang mutya na suot mo ngayon. Napatingin si Sofronio sa kwintas at hinawakan niya yon. Bakit niyo po ibinibigay sa akin to? Ano ba talaga ang mutya na ito? Makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Ang kwintas na yan ay magbibigay sa iyo ng kakayahang makontrol ang 4 na elemento. Apoy, tubig, hangin, at lupa. Ito ay kapangyarihang magagamit mo upang labanan ng mga aswang at pigilan ng mga taong umaabuso dito sa bundok. Pero bakit hindi na lang po kayong gumamit ng kapangyarihan nyo para wakasan po ang mga problemang sinasabi nyo? Bakit kailangan ako pa po ang gumawa ng mga yun? Hindi ko pwedeng gawing madali ang lahat, Sofronio. Ang kapangyarihan ay dapat gamitin ng may tapang at karunungan. Nais kong ikaw mismo ang maging tagapagtanggol ng bundok at ng inyong bayan. Sa ganitong paraan, mas lalakas ka at magiging mas matatag. Napaisip si Sofronio, ngunit bago pa siya makapagtanong muli, biglang nawala si Mahalina na para itong isang bula sa hangin. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng bundok. Hawak ang kwintas na tila lalong umiinit sa kanyang palad. Mahalina! Mahalina, nasan ka? Mahalina! Ngunit ang tanging sagot na nakuha niya ay ang malamig na ihip ng hangin na humahampas sa kanyang muka. Sa gitna ng katahimikan, biglang nakarinig si Sofronio ng mga sigawan
mula sa hindi kalayuan. Natigilan siya at tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Sa kabila ng takot na lumukob sa kanya, ay nagpasya siyang sundan ang direksyon ng sigawan na yon. Nakarating si Sofronio sa lugar kung saan maraming mga nakatumbang puno at nakita niya ang isang nakakakilabot na tagpo. Isang grupo ng mga kalalakihang may hawak na chainsaw ang sinusugod ang mga aswang. Ang ilan sa kanila ay duguan na, habang ang iba'y nagtatangkang tumakbo palayo. Ang mga aswang ay may mahahabang kuko, matutulis na pangil at nakakakilabot na anyo na parang kalahating tao at kalahating hayop. Mabilis na nagtago si Sofronio sa likod ng isang malaking puno habang pinag-iisipan niya kung ano ang kanyang gagawin. Gusto niyang tumakas, ngunit nang mahawakan niya ang kwintas sa kanyang leeg, naalala niya ang sinabi ni Mahalina na ang mutya na yon ay merong kapangyarihan at kakayahan na tumulong sa iba. Tumingin siya sa paligid at napansin ang isang bonfire na nilikha ng mga mangangahoy malapit sa kanilang kampo. May malalaking tipak ng kahoy at galon ng gasolina malapit doon. Nakita rin niya ang isang aswang na unti-unting lumalapit sa isa sa mga lalaki na duguan at halos hindi na makatayo. Hindi na nagdalawang isip pa si Sofronio. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at tumakbo patungo sa bonfire. Iniunat niya ang kanyang mga kamay. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang ibinulong na kaya niyang kontrolin ang apoy na yon sa pamamagitan ng kanyang mutya. Nagulat si Sofronio nang makita niya ang apoy mula sa bonfire na biglang sumunod sa kung ano ang nais ng kanyang isip. Ang maliliit na liyab ay biglang lumaki at ang apoy ay nagbistulang buhay. Kumawala yun mula sa bonfire at bumalot sa katawan ng pinakamalapit na aswang. Umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na hiyaw ng nilalang habang ito ay nasusunog. Napaatras ang ibang mga aswang na tila natatakot sa biglaang pagsiklab ng apoy. Isang aswang ang sumugod kay Sofronio mula sa kaliwa. Ngunit bago pa ito makalapit, muling iniunat ni Sofronio ang kanyang mga kamay. Ang apoy ay mabilis na binalot ang aswang at sa isang iglap ay natupok ito. Ngunit hindi pa doon natapos ang laban. 3 aswang pa ang sabay-sabay na lumapit kay Sofronio. Naglalaway ang mga ito at nakakatakot na umaalulong. Humakbang si Sofronio paatras, ngunit hindi siya umatras sa laban. Mabilis niyang inutusan ng apoy na pumalibot sa 3 aswang. Agad na sumugod ang apoy sa isang aswang na mas malapit kay Sofronio at tumilapon ito habang nagliliyab. Ang 2 pang aswang ay tila nagdadalawang isip na atakihin si Sofronio, pero hindi niya na hinayaan na makatakas pa ang mga yon. Ikinumpas niya ang mga kamay niya at agad na nilamon ng apoy ang 2 aswang bago pa makatakbo ang mga yon papalayo. Napaatras ang mga natitirang mga aswang habang bakas ang takot dahil sa kakaibang kakayahan na ipinakita ni Sofronio. Nang mawala na ang mga aswang, ay naramdaman ni Sofronio ang labis na pagod. Halos manlambot ang kanyang mga tuhod ng sandaling yun. Napatingin siya sa mga lalaking nagpuputol ng puno na nananatiling nakatingin sa kanya ng may halong takot at pagtataka. Hindi niya hinintay ang kanilang mga tanong o reaksyon at tumalikod na siya kagad at tumakbo palayo bago pa siya makilala ng mga yon. Nakatulong din na nasa madilim na bahagi siya, kaya hindi nakita ng mga yon ang kanyang muka. Sa kanyang pagtakbo palayo, ay hinawakan niya ang kanyang kwintas at hindi siya makapaniwala na nagawa niyang kontrolin ang apoy. Doon niya napatunayan na totoo nga ang kapangyarihan ng mutya na ibinigay sa kanya ng diwatang si Mahalina. Ngunit isang bagay ang malinaw kay Sofronio. Maaari nga talaga niyang magamit ang mutya upang labanan at pigilan ang kasamaan sa kanilang baryo. Nang tuluyang makababa ng bundok si Sofronio, ay saka lang siya huminto sa pagtakbo at naglakad na lamang siya.
Lumingon siya sa kanyang likuran upang masigurong walang nakasunod sa kanya at saka siya nagpatuloy sa paglalakad pauwi sa kanilang kubo. Pagdating niya sa tapat ng kanilang kubo, ay napansin niyang may ilaw sa loob mula sa gasera. Laking gulat niya nang makita si Lolo Melchor na nakaupo sa bangkong gawa sa kahoy sa labas ng kubo. May pag-aalangan na lumapit si Sofronio kay Lolo Melchor dahil sa matalim ang tingin nito sa kanya. Sofronio, saan ka ba nanggaling? 12:00 na ng gabi. Alam mo namang hindi ligtas ang lumabas ng ganitong oras. Lolo, ano po kasi, hindi po kasi ako makatulog kaya nagpahangin po muna ako. Naglakad-lakad lang po ako pero dyan lang naman po ako sa malapit eh. At anong pumasok sa isip mo at naglakad ka na mag-isa ng ganitong oras? Alam mo naman delikado na ngayon dahil sa banta ng mga aswang. Pambihira ka naman bata ka, oo. Pasensya na po kayo, Lolo, hindi na po mauulit. Saka, ligtas naman po ako nakauwi, di ba? Kaya wag po kayo mag-alala. Kahit na, pinag-alala mo ko ng gustong bata ka. O siya, sige na. Pumasok na tayo sa loob at matulog na tayo ulit. Huwag mo nang uulitin ito. Pumasok silang dalawa sa loob ng kubo. Pinatay na ni Lolo Melchor ang apoy sa gasera at sabay na silang nahiga sa banig. Ngunit hindi na nagawa pang makatulog ni Sofronio dahil hindi niya maalis sa kanyang isip ang kakaibang nangyari kanina. Hindi siya makapaniwala na simula sa gabing yon ay magiging tagapagtanggol na siya ng kanilang baryo laban sa lahat ng uri ng kasamaan at pang-aabuso. Kinabukasan, habang mag-isa si Sofronio sa kanilang kubo, ay nagtungo si Sofronio sa isang tagong bahagi ng bundok dahil nais niyang subukan ang iba pang kapangyarihan ng mutya. Inilabas niya ang kwintas na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Hinawakan niya yon ng mahigpit. Sa gitna ng tahimik na paligid, sinimulan niyang subukan ang kapangyarihan ng mutya at umasa siyang mauunawaan niya kung paano kontrolin ang 4 na elemento. Unang sinubukan ni Sofronio ang apoy. Hinanap niya ang ilang tuyong sanga at sinikap na ituon ang kanyang isip sa paglikha ng maliit na liyab. Sa simula, walang nangyari. Ngunit nang maramdaman niyang tumitindi ang init mula sa kwintas, nagliyab ang mga sanga na parang sumunod yon sa kung ano ang nais ng kanyang utak. Agad niyang pinatay ang apoy nang sinubukan niyang pagalawin ng lupa. Ay malakas yung bumagsak sa apoy. Matapos yon, ay itinuon niya ang kanyang lakas sa hangin at tubig. Pumikit siya at pinakiramdaman ang mahinang ihip ng hangin sa paligid. Sa isang iglap, may dumaloy na enerhiya mula sa kanyang mga kamay. Dahilan upang mabilis at lumakas ang hangin sa kanyang paligid. Masayang bumaba si Sofronio ng bundok at nagtungo naman siya sa isang batis na nasa paanan ng bundok. Sinubukan niyang pagalawin ng tubig at pinaangat niya yun sa ere. Pinagalaw niya ang tubig ng ayon sa kanyang kagustuhan. Nagawa niya yung kontrolin gamit lamang ang kanyang isip. Agad niyang pinabagsak ang tubig sa batis at hindi niya napigilan ang labis na pagkamangha. Napagtanto ni Sofronio na sadyang napakamakapangyarihan ng mutya ng diwata dahil kahit wala siyang formal na pagsasanay, ay nagagamit niya ng maayos ang kapangyarihan ng mutya. Isang gabi, abala si Sofronio sa loob ng kubo nila sa pagtitiklop ng mga damit nila ng kanyang lolo. Maya-maya pa ay narinig niya ang pagtawag ni Lolo Melchor sa kanya na nasa likod ng bahay dahil magluluto na ito ng pagkain nila para sa hapunan. Inihinto niya muna ang ginagawa at nagtungo sa kanyang lolo. Bakit po, Lolo? Bumili ka nga muna ng posporo sa tindahan ni Aling Talia. Naubusan na naman tayo ng posporo eh. Hindi ko napansin. Natigilan si Sofronio nang makita ang mga kahoy na panggatong sa kalan. Isang ideya ang pumasok sa utak niya. Lolo, tignan niyo po yung nasa taas ng puno. Parang may gumagalaw po. Mabilis na tumingin si Lolo Melchor sa itinuturo ng kanyang apo
At habang nakatingin doon ang lolo niya, ay pasimple niyang ginamit ang mutya upang paapuyin ang kalan. Sa isang iglap, nagliyab ang mga kahoy, dahilan upang mapaatras si Lolo Melchor nang dahil sa gulat. Aba! Ano nangyari? Diyos mio! Bakit biglang nag-apoy yan? Baka naman po may naiwan pang baga kanina, Lolo. Natamaan po siguro ng hangin kaya bigla pong lumiyab. Napakamot sa likod ng ulo si Lolo Melchor. Parang imposible naman yon. Pero hindi bali na nga. Tutal may apoy na yan, ay bukas ng umaga ka na lang bumili ng posporo. Sige po, Lolo. Baka po may iba pa po kayong iuutos. Wala na. Sige na, bumalik ka na rin sa ginagawa mo. Tumango si Sofronio at mabilis na bumalik sa loob ng kubo habang hindi niya napigilan ang mapangiti dahil naisip niya na hindi lang sa pakikipaglaban niya magagamit ang kapangyarihan ng mutya, kundi maging sa pang-araw-araw nilang pangangailangan ni Lolo Melchor. Matapos magapunan ay nagpahinga lang sina Sofronio. Pagsapit ng 9:00 ng gabi ay humiga na sila ng kanyang lolo at mabilis siyang nakatulog. Ngunit sa gitna ng maimbing na pagkakatulog ay biglang nagising si Sofronio. Nagtaka siya kung bakit ang bilis ng tibok ng puso niya. Pakiramdam niya ay may hindi magandang nangyayari sa kung saan. Hanggang sa isang tinig ang biglang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isa yung sigaw mula sa lalaking humihingi ng tulong. Tahimik na tumayo si Sofronio at siniguro niyang hindi magigising ang kanyang Lolo Melchor. Lumabas siya ng kubo at maingat niyang isinarado ang pinto. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sinundan niya ang direksyon na sinasabi ng boses sa kanyang utak. Palakas ng palakas ang tibok ng kanyang puso sa kanyang bawat pagakbang. Napansin niya na ang direksyon na pinupuntahan niya ay sa palayan kung saan nagtatrabaho ang kanyang lolo. Habang papalapit siya roon, ay mas lalong lumakas ang sigaw ng lalaking humihingi ng tulong, kaya mas lalo rin niyang binilisan ang kanyang paglalakad hanggang sa tumakbo na siya. Nang makarating si Sofronio sa taniman ng palay, ay natanaw niya ang isang lalaki na tumatakbo at hinahabol ng 2 aswang. Nadulas ang lalaki at natumba sa putikan, dahilan upang mas lalong lumiit ang layo ng mga aswang dito. Hindi na nag-atubili pa si Sofronio. Mabilis niyang hinubad ang kanyang damit at itinakip yon sa kanyang ilong at bibig upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Mabilis siyang tumakbo papunta sa direksyon ng lalaki at bago pa makalapit ang 2 aswang dito, ay humarang siya sa pagitan ng biktima at ng mga aswang. Kinontrol ni Sofronio ang putik mula sa taniman gamit ang kanyang mutya. Kasunod nun ay mabilis niyang ibinato ang putik sa mga mukha ng mga aswang. Nagwala ang 2 at sumigaw sa galit habang kinukuskus ang putik na tumakip sa mga mata ng mga ito. Hinawakan ni Sofronio ang lalaki sa braso. Umalis na po kayo rito! Bilisan niyo po! Hindi na nagdalawang isip pa ang lalaki at mabilis itong tumakbo palayo. Habang papalayo ang lalaki, ay hinarap ni Sofronio ang 2 aswang na galit habang nakatingin sa kanya. Nagbabaga ang mga mata nito. Gusto niyo ng laban? Tara! Ibibigay ko sa inyo ang hinahanap niyo! Sinugod si Sofronio ng unang aswang, ngunit mabilis siyang umiwas at sinuntok ito sa sikmura. Tumalsik ito sa putikan. Ang pangalawa naman ay sumugod mula sa likuran niya, ngunit mabilis siyang humarap at sinipa ito sa dibdib, dahilan upang ito ay mapaatras. Ngunit bago pa man makabalik sa laban ang 2, isang malakas na alulong ang umalingaw-ngaw mula sa hindi kalayuan. Luminga ang 2 aswang at nagtaka si Sofronio nang tumakbo ang mga aswang palayo hanggang sa tuluyang nawala ang mga yon sa kanyang paningin. Hoy! Bumalik kayo rito! Mga duwag! Bumalik kayo rito! Pinahid ni Sofronio ang pawis sa kanyang noo at bahagya siyang natawa dahil naramdaman niyang natakot ang 2 aswang sa kanya. Napangisi siya at nagdesisyon siyang umuwi na
Ngunit sa pagharap niya sa kanyang likuran, ay nagulantang siya nang may isang malaking nilalang ang biglang sumulpot sa kung saan. Bago pa siya makagalaw, ay mabilis siyang sinakal ng isang mas malaking aswang. Parang bola ng apoy na nagliliyab ang mga mata nito. Iniangat siya nito mula sa lupa. Ang lakas ng kamay nito ay parang bakal na hindi niya matanggal sa leeg niya. Nagpumiglas si Sofronio. Pilit niyang inaabot ang mga braso ng aswang, ngunit walang epekto ang lakas niya laban dito. Sinabi ng aswang, nahadlang si Sofronio sa kung ano ang pinaglalaban nito. Gagamitin sana ni Sofronio ang kapangyarihan ng mutya, ngunit mabilis na hinila ng aswang ang kwintas niya at itinapon yon sa putikan. Naramdaman niya ang pananakit ng kanyang kanang binti. Nang ibagsak siya ng aswang sa putikan, ay nakita niya na bumalik na siya sa pagiging pilay dahil nawala na sa katawan niya ang mutya. Kukunin sana ni Sofronio ang kwintas mula sa putikan, ngunit agad yung tinapakan ng aswang gamit ang malaki nitong paa. Nagtama ang mga mata nila at sa malalim nitong boses ay sinabi nito na ginagamit niya ang kapangyarihan ng mutya sa maling paraan. Sinabi rin nito na alam nito na sa kanya ipinagkatiwala ni Mahalina ang mutya, ngunit anito ay hindi nauunawaan ni Sofronio ang totoong kapangyarihan ng mutya at nagagamit niya ito sa maling bagay. Paano mo kilala si Mahalina? At anong sinasabi mo na ginagamit ko ang kapangyarihan ng mutya sa maling paraan? Sinabi ni Mahalina na gamitin ko ang kapangyarihan nito sa pakikipaglaban sa kasamaan. Hindi ba't isa kayo sa mga kasamaan na dapat kong labanan? Ayon sa aswang, hindi porkit aswang ang mga ito ay masama na ang mga ito. Anito, tahimik na namumuhay ang grupo nito ng mga aswang sa bundok na malayo sa mga tao. Sinabi nito na kailangan lang kumilos ng mga ito dahil sinisira ng mga tao ang tahanan ng mga aswang. Kaya ba pumapatay kayo ng mga tao dito sa lugar namin? Bilang pag-iiganti, ganun ba? Umiling ang aswang. Ipinaalam nito kay Sofronio na kahit kailan ay hindi pumatay ng tao ang mga aswang na nakatira sa bundok. Inamin nito na sila ang pumatay sa mga alagang hayop, pero ang mga pinatay na tao sa lugar ni Sofronio ay hindi kagagawan ng mga ito. Sinabi rin ng aswang na nais lang takutin ng mga aswang sa bundok ang mga tao, pero walang intensyon ang mga ito na pumatay. Sa tingin mo ba, maniniwala ako sa mga sinabi mo? Alam kong ginugulo mo lang ang isip ko. Sinabi ng aswang kay Sofronio na kailangan niyang imulat ang kanyang mga mata upang makita niya kung sino talaga ang totoong kalaban nila. Anito, parehas lang sila na nais protektahan ng bundok mula sa mga mapang-abusong tao. Matapos yun ay tumalikod na ang aswang at mabilis itong tumakbo palayo hanggang sa naglaho na yon sa dilim. Naiwang nakatulala si Sofronio at hindi makapaniwala sa mga narinig. Nang wala na ang aswang, kinalma niya ang sarili at kinuha niya mula sa putikan ang kwintas. Inayos niya ang naputol na tali at muling isinabit yun sa kanyang leeg. Naramdaman niyang unti-unting bumalik sa normal ang kanang binti niya. Habang nililinis ang putik sa kanyang kwintas, paulit-ulit niyang inisip ang sinabi ng aswang. Naguluhan siya at napatanong siya sa sarili kung totoo nga ba ang sinabi nito at sino kaya ang sinasabi nitong totoong kalaban nila. Sa mga sumunod na araw, madalas na nakatulala lang si Sofronio habang nakaupo sa harap ng kubo. Pilit siyang naghahanap ng sagot sa mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Napansin na ng lolo niya ang palagi niyang pananahimik. Kaya isang umaga ay hindi na ito nakatiis na kausapin ang kanyang apo. Apo, ano bang iniisip mo dyan? At para kang palaging wala sa iyong sarili. Wala po, Lolo. Napapagod lang po ako siguro sa mga nangyayari po dito sa lugar natin. Sofronio, iho. Kilala kita. Hindi mo ako maloloko. Kung may bumabagabag sa'yo, sabihin mo sa akin na po.
Wala po talaga, Lolo. Huwag po kayong mag-alala. Ayos lang po ako. Tumango si Lolo Melchor, ngunit halata sa mukha nito na hindi kumbinsido. Naglakad na ito pabalik sa loob ng kubo. Samantala, si Sofronio ay nananatiling nakaupo. Tumitig siya sa kalangitan na para bang hinahanap niya ang sagot sa mga ulap. Sa kanyang isip, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang sinabi ng aswang na dapat niyang imulat ang mga mata niya upang makita niya kung sino ang totoo nilang kalaban. Habang iniisip yon, ay naisip niya ang patuloy na pagputol ng mga puno at ang unti-unting pagkakalbo ng bundok. Yung aswang, sinabi niyang hindi sila pumapatay ng mga tao. Pero ang mga tao, na tulad ni na Hector, sila ang sumisira sa bundok. Sila ang dahilan kung bakit nawawalan ng tirahan ng mga aswang. Tama, baka sila nga ang tunay na kalaban. Napasandal si Sofronio. Bumigat ang dibdib niya. Sa realisasyon na yon, unti-unti nang naging malinaw ang lahat sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagmuni-muni, napagtanto ni Sofronio na masyado niyang ibinuhos ang atensyon sa mga aswang, na para bang ang mga ito ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ngunit habang inaalala niya ang mga sinabi ng aswang at ang patuloy na pagkasira ng bundok, unti-unti niyang naunawaan na ang tunay na kalaban ay hindi ang mga nilalang na kanyang nilalabanan, kundi ang mga tao na tulad ni na Hector, na mga gahaman at walang pakundangang sinisira ang kalikasan para sa sariling kapakinabangan. Ngunit naguguluhan pa rin siya dahil kung hindi ang mga aswang ang pumapatay sa mga tao sa lugar nila, ay mukhang may iba pa siyang kalaban bukod kay Hector at sa mga pumuputol ng puno sa kanilang bundok. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Lolo Melchor, ay tahimik na lumabas si Sofronio ng kanilang kubo. Sa gabing yon, ay determinado na siyang pigilan si na Hector sa pang-aabuso ng mga ito sa bundok at sa mga puno na naroon. Mabilis siyang naglakad patungo sa bundok. Hinanap niya ang kampo ni na Hector at pagdating niya roon ay nagkubli siya sa likod ng malalaking bato at mga damuhan. Mula sa kanyang pinagtataguan, tanaw niya ang ilang tent na nakatayo. Meron dong mga lalaking nag-iinuman. Kabilang naroon si Hector na mayabang na nagsasalita. Hindi tayo titigil hanggat hindi nauubos ang lahat ng puno dito. At kapag tapos na tayo, may susunod na tayong bundok na pagpuputulan ng mga puno. Malaki ang kikitain natin dito. Kaya dapat ay bilisan natin ang trabaho natin. Nang marinig niya yon, parang apoy na sumiklab ang galit sa dibdib ni Sofronio. Ang tahasang paglapastangan ni na Hector sa kabundukan at ang kawalang bahala ng mga ito sa kalikasan ay nagpatibay sa kanyang loob. Itinuon ni Sofronio ang atensyon niya sa apoy sa bonfire na nasa tabi ng mga lalaking nag-iinuman. Walang kamalay-malay ang mga yon na kinokontrol na niya ang apoy sa bonfire. Pinagalaw niya ang apoy at mabilis yun dumiretso patungo sa mga gamit sa pangputol ng mga puno. Sa isang iglap, nilamon ng apoy ang mga yon. Nagliyab ang mga gamit nila at nagtakbuhan sa pagkagulat ang mga tauhan ni Hector upang apulahin ang apoy, ngunit mas lalo pang pinagliyab ni Sofronio ang apoy. Magmadali kayo! Kumuha kayo ng tubig! Bilisan niyo! Biglang luminga si Hector na tila naramdaman nito ang presensya ni Sofronio hanggang sa huminto ang mata nito sa kinaroroonan ni Sofronio at nagtagpo ang kanilang mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Hector nang makita nito si Sofronio. Yung batang pilay! Walang hiya ka! Lumapit ka rito! Alam kong ikaw ang nagsunog ng mga gamit namin! Natigilan si Sofronio sa gulat, ngunit agad siyang nagpasyang tumakas. Sa likuran niya ay narinig niya ang mga sigawan ng mga tauhan ni Hector na nagsimulang humabol sa kanya. Habang papalapit ang mga yon, ay hinawakan ni Sofronio ang mutya
at sinimulan niyang kontrolin ang lupa. Pinagalaw niya ang lupa at bigla yung nabiyak at nagkaroon ng malalim na hukay sa parte ng lupa kung saan naroon ang mga tauhan ni Hector. Nahulog ang mga yon sa hukay at umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng mga yon. Napalingon si Sofronio at nakita niya sa hindi kalayuan si Hector na galit na nakatingin sa kanya. Muli siyang tumakbo ng mabilis. Ramdam niya na nakasunod si Hector sa kanya. Mabilis niya itong nilingon at doon niya nakita ang isang bagay na hindi niya kailanman inaasahan. Unti-unting nagbago ang anyo ni Hector. Ang mga mata ay naging matalim at mabalasik at ang mga kamay ay nagkaroon ng matutulis na kuko. Bumuka ang bibig nito at nakita niya ang matutulis nitong mga ngipin. Nangilabot si Sofronio nang malaman na isang aswang si Hector. Mas bumilis ang galaw ni Hector nang maging aswang ito. Bigla itong tumalon ng mataas at bumagsak ito sa likod ni Sofronio. Napasubsob siya sa malamig at matigas na lupa. Naramdaman niya ang bigat ng mga kamay ni Hector sa kanyang balikat. Agad na kumilos si Sofronio. Hinawakan niya ang kanyang mutya na nakasabit sa kanyang leeg. Lumakas ang hangin sa paligid nila at bumalot yon kay Hector. Tinangay ito ng hangin palayo kay Sofronio at malakas na tumama ang likod nito sa isang puno. Tumayo si Hector na parang walang nangyari dito, habang si Sofronio naman ay pilit ding tumayo kahit masakit na ang buo niyang katawan. Paano mo nagawa yun? Anong klaseng kapangyarihan ang meron ka? Hindi mo na dapat malaman, Hector! Sa bagay, kahit ano namang kapangyarihan ang meron ka, ay wala ka pa ring laban sa akin. Nagkamali ka ng kinalaban dahil ako ang pinakamalakas na aswang! Tinitigan ni Sofronio si Hector at sa kabila ng takot na nararamdaman niya, ay nanatili siyang matatag. Sabihin mo! Ikaw ba? Ikaw ba ang pumatay sa mga tao sa lugar namin? Oo, ako nga. May mga gabi na ang pagkauhaw ko sa dugo ng tao ay hindi ko napipigilan. Hindi lang pala ang bundok ang sinisira mo, kundi ang buhay naming lahat. Hindi nga pala mga aswang sa bundok ang totoong kalaban, kundi ikaw pala, Hector! Ikaw ang dahilan kung bakit marami ang taong nawawalan ng mahal sa buhay. Hinawakan ni Sofronio ang mutya at itinuon niya ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagalaw sa lupa. Umuga ang lupa at nagkaroon ng bitak sa mismong kinatatayuan ni Hector. Ngunit bago pa bumuka ang lupa sa kinatatayuan nito, ay mabilis itong tumalon at bumagsak ito sa harapan ni Sofronio. Nanlaki ang mga mata ni Sofronio nang makita niya ang nakakatakot na itsura ni Hector nang malapitan. Mukhang alam ko na kung saan nanggagaling ang kapangyarihan mo. Ang kwintas na suot mo, diyan nanggagaling ang kapangyarihan mo. Kailangan mapasa akin yan upang mas lalo akong lumakas. At sa tingin mo ba, ay hahayaan ko mapunta to sa kagaya mong sakim? Hindi kailanman, Hector! Hindi makapasa ito! Hablutin sana ni Hector ang mutya, ngunit mabilis at malakas itong sinuntok ni Sofronio sa dibdib. Sa lakas ng suntok ni Sofronio, ay tumilapon si Hector ng ilang talampakan. Humandusay ito sa lupa, ngunit agad ding tumayo habang hawak ang kanyang dibdib. Matalim ang mga matang tinignan ni Sofronio si Hector. Alam niya na sa sandaling yon ay hindi na siya ang binatilyong pilay na umaasa na lang sa kanyang saklay. Ramdam niya ang paglukob ng kapangyarihan ng mutya sa kanya. Hayop ka, Hector! Sisiguraduhin kong matatapos na ang kasamaan mo ngayong gabi! Masyado kang mayabang! Hindi pa'y pinapanganak ang taong tatalo sa akin! Mabilis na tumingin sa paligid si Sofronio. Napansin niya na kumikislap ang mga dahon sa sinag ng buwan. Nakita niya na maraming hamog ang nasa mga dahon. Sinimulan niyang kontrolin ang lahat ng mga hamog. Gamit ang malamig na hangin,
ay pinatigas niya ang mga yon, kaya nagyelo at inihugis niya ang mga hamog na gaya ng sa tinik. Agad niyang pinasugod ang matutulis na hamog kay Hector at bumaon yun sa iba't ibang parte ng katawan ng aswang. Malakas na napasigaw si Hector sa labis na sakit, ngunit mas lalo pa itong nagalit dahil sa ginawa ni Sofronio. Agad na tumakbo si Sofronio patungo kay Hector, ngunit sa kabila ng mga sugat ni Hector ay sinalubong pa rin nito si Sofronio. Nakatanggap si Sofronio ng malakas na suntok mula rito na tumama sa kanyang tiyan. Halos mawalan siya ng ulirat sa suntok na yon. Agad siyang lumayo kay Hector upang hindi na masundan pa ang pag-ataking ginawa nito. Nagpatuloy sa pakikipaglaban si Sofronio kay Hector. Lahat ng paraan para magamit niya ang rurok ng kapangyarihan ng mutya ay ginawa niya upang matalo si Hector. Ngunit hindi naging madali para kay Sofronio ang lahat, lalo na't ramdam niya ang lakas na meron si Hector. Hanggang sa nakita ni Sofronio ang isang malaking puno sa likod ni Hector. Isang ideya ang naisip niya. Agad niyang pinagalaw ang lupa kung saan nakatayo ang puno. Umangat ang mga ugat ng puno mula sa lupa at mabilis siyang bumagsak kay Hector. Huli na para makatakbo si Hector dahil mabilis na bumagsak ang puno sa katawan nito. Malakas na napasigaw si Hector. Nagpumilit pa itong makawala pero masyadong mabigat ang puno na nakadagan sa bandang tiyan nito. Humakbang si Sofronio palapit kay Hector at matiin niya tong tinignan. Kahit kailan, hindi magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Tandaan mo yan, Hector! Nakita ni Sofronio ang panghihina ni Hector hanggang sa bumalik na ito sa pagiging tao. Luhaan ito at humihikbi. Tama na! Sumusuko na ako! Suko na ako! Hindi ko na kaya! Parang awa mo na! Huwag mo akong patayin! Ang boses ni Hector ay puno ng pagmamakaawa na bahagyang tumusok sa puso ni Sofronio. Pinagsisisihan ko na mga nagawa ko. Nangangako ko na hindi na ako papatay ng mga tao at hindi ko na aambusuin ng kaligtasan. Basta't buhayin mo lang ako. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon na magbago. Parang awa mo na. Nagmamakaawa ako sa iyo. Naramdaman ni Sofronio ang sinseridad sa mga salitang yun ni Hector. May habag siyang naramdaman para dito. Tinitigan niya ang mga mata ni Hector at nang makita niya ang labis na pagsisisi doon, ay nagdesisyon siyang bigyan pa ito ng isang pagkakataon. Gamit ang lakas ng kanyang kapangyarihan, ay mabilis na inalis ni Sofronio ang nakadagan na puno kay Hector. Salamat! Salamat! Maraming salamat! Siguraduhin mo lang na magbabago ka na, Hector. Dahil kung hindi, sa susunod ay hindi na ako magdadalawang isip na patayin ka. Yumukod si Sofronio para tulungan si Hector na makatayo. Ngunit nang makalapit siya rito, ay biglang hinablot ni Hector ang kwintas ni Sofronio. Sa bilis ng pangyayari, ay wala nang nagawa si Sofronio ang alisin ni Hector ang kanyang kwintas. Isinubo nito ang mutya at nilunok yon. Agad na bumalik sa pagiging aswang si Hector. Mabilis itong tumayo na parang walang nangyari dito. Mahigpit na hinawakan ni Hector ang braso ni Sofronio at inihagis siya nito. Nagpagulong-gulong siya sa lupa. Sinubukan niyang tumayo, ngunit agad din siyang natumba nang mapagtanto niyang bumalik na siya sa pagiging pilay. Wala kang isang salita, Hector! Nilinlang mo ako! Demonyo ka talaga! Sa tingin mo ba, talagang magbabago pa ako? Ngayon na nasa akin na ang kwintas mo, ay mas lalo pa akong lalakas. Nararamdaman ko na ngayon ang kakaibang lakas sa katawan ko. Ngunit maya-maya pa ay napahinto bigla si Hector sa pagtawa. Nagkaroon ng pagkabigla sa mukha nito. Napaatras si Hector habang nakatingin sa mga kamay nito. Teka, ano nangyayari?
Bakit umiinit ang katawan ko? Ano nangyayari? Nagulat si Sofronio nang biglang nagliyab ang buong katawan ni Hector. Mabilis na nilamon ng apoy ang buong katawan nito habang sumisigaw ito sa labis na sakit. Lumakas ang hangin na naging dahilan upang mas lalong maglagablab ang apoy na lumamon kay Hector. Sa tindi ng nagangalit na apoy, halos maging abo na si Hector makalipas lang ang ilang minuto. Bumagsak ito sa lupa nang wala ng buhay. Sa pagkakataon na yon, ay lumitaw si Mahalina sa tabi ng katawan ni Hector. Kinuha nito ang mutya mula sa abo ni Hector at nagsimula itong maglakad patungo kay Sofronio. Nang makalapit si Mahalina sa kanya, ay inabot nito ang mutya na meron na ulit tali. Walang pagdadalawang isip na kinuha yun ni Sofronio at isinabit sa kanyang leeg. Nang mawala na ang pagkapilay niya, ay tumayo siya upang magtanong kay Mahalina. Mahal na diwatang Mahalina, bakit nasunog si Hector nang lunukin niya ang mutya? Akala ko magiging malakas siya gaya ko kapag nasa kanya ang mutya, Mahalina. Dahil ang mutya ay hindi maaaring gamitin sa kasamaan kailanman. Alam ng mutya kung sino may hawak dito at kung anong uri ng puso ang may hawak sa kanya. Ang hindi tamang paggamit dito ay siyang magiging sanhi ng sarili nitong pagkawasak. Kaya na sinubukan ni Hector na gamitin ito para sa kasamaan, siya mismo ang tinapos ng kapangyarihan ng mutya. Ngayon naiintindihan ko na, mahal na diwatang Mahalina. Akala ko talaga ay katapusan ko na kanina. Pero nagtagumpay ka, Sofronio. Salamat dahil nakita mo kung sino ang totoo mong kalaban. Ngunit sana, kahit tapos na ang laban mo sa pagprotekta sa bundok, huwag mong itigil ang pakikipaglaban sa kasamaan. Patuloy mong protektahan ang mga nararapat na ipaglaban, ang kalikasan at ang mga walang kalaban-laban. Pinapangako ko po, mahal na diwatang Mahalina. Hindi ko pa hihintulutan na magtagumpay ang kasamaan dito sa lugar namin. Patutunayan ko po sa inyo na hindi ka nagkamali na ipinagkatiwala mo sa akin ang mutya. Alam kong hindi ako nagkamali na ipinagkatiwala ko sa iyo ang aking mutya. Panghahawakan ko yung ipinangako, Sofronio. Sa ngayon, magpapaalam na ako. Ngunit huwag kang mag-alala. Palagi ako nakabantay sa iyo. At kung kailangan mo ng gabay, ay nandito lang ako. Matamis na ngumiti ang diwatang si Mahalina bago ito naglaho. Naramdaman ni Sofronio ang kapayapaan sa bundok simula nang mamatay si Hector. At sigurado siya na kasunod ng pagkawala ni Hector ay ang pagtigil sa pagputol ng mga puno sa bundok na yon. Makalipas ang ilang araw, nakita ni Sofronio mula sa bintana ng kanilang kubo ang mga truck na mga nagpuputol na mga puno na paalis na sa kanilang lugar. Agad na tinawag ni Sofronio ang kanyang lolo upang makita nito ang bagay na yon. Tingnan mo, Lolo! Umaalis na po sila! Sa tingin ko ay huminto na po sila sa pagputol ng mga puno sa bundok. Tama ka, Apo. Ang balita ko ay bigla na lamang nawala si Hector. Dahil wala na silang amo, ay huminto na ang mga tauhan niya sa ginagawa nila sa bundok. Sana po, talagang huminto na po sila at wala na sana silang bundok na aabusuhin. Sana nga, Sofronio. Sana nga. Bumuntong hininga si Sofronio. Puno ng pasasalamat ang puso niya dahil nagtagumpay siyang wakasan ang kasamaan ni Hector sa tulong ng bertud ng mahiwagang diwata na si Mahalina. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang buhay ni Sofronio at Lolo Melchor at nagsimula silang magtanim ng mga puno sa mga kalbong bahagi ng bundok. Ang maliit na proyekto ay nagsilbing simbolo ng kanilang bagong misyon, isang hakbang tungo sa muling pagbabalik ng dating ganda ng kanilang kabundukan. Sa umpisa ay silang dalawa lamang ang nagtsatsagang magtanim doon, pero hindi naglaon ay may ilang mga tao na
ang tumulong sa kanila. Ang sarap malaman na hindi lang pala tayo may pagmamahal sa bundok na ito, Lolo. Tignan niyo po, oh. Ang dami na nagtatanim ng puno dito sa bundok. Alam kasi ng mga tao dito sa atin na tayo rin na mapipinsala kapag hindi natin inalagaan ang bundok na ito, Apo. At sigurado ko na dadami pa ang tutulong sa atin sa mga susunod na araw. Alam ni Sofronio na matagal pa bago tuluyang bumalik sa dati ang kabundukan. Ngunit sa puso niya, nakatanim na ang isang matibay na paniniwala na mas mabuti nang magsimula at magtulungan kaysa maghintay na lang sa isang himala. Matapos ang lahat ng nangyari, natutunan ni Sofronio na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi lamang nakasalalay sa kapangyarihan o sa lakas ng katawan, kundi sa kung paano ito ginagamit sa kabutihan. Nagdesisyon si Sofronio na ilihim sa lahat maging sa kanyang lolo Melchor ang tungkol sa kapangyarihan ng kanyang mutya. Nangako siya na gagamitin niya ang mutya upang protektahan ng mga tao, kalikasan at ang mga hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa puwersa ng kasamaan.